Paano ba tayo mangarap? Paano ba ang tunay na ating goal sa buhay? May mga step ba tayong ginagawa o naghihintay lang ba tayo ng swerte? Mga kapatid, ang swerte ay hindi ito salita ng Diyos. Kung hindi ito ay nanggagaling dun sa mga tao na umaasa lamang sa swerte. Pero kung ikaw ay umaasa sa Diyos, blessing ang tawag dito. Pero tingnan nga po natin kung paano ang ginagawa natin patungkol sa ating mga hangarin sa buhay o yung mga bagay na magbibigay sa atin ng tagumpay. Ito yung meron tayong 5 bagay na maaaring pumatay sa iyong mga pangarap. Mga kapatid, ito ay FB posted ni Luca Jan Benjamin at hinihiram ko ang post na ito at gusto kong i-vlog at maparemind sa atin, although na may mga tagumpay ng mga tao at mayroon din namang mga nangangarap ng mga tao at mayroong mga nagsisimula, baka itong video na ito at ang content natin na ito ay para sa iyo. So umpisahan po natin. 5 bagay daw po ito kung bakit hindi umangat-angat ang ating mga planuhin at pangarap sa buhay. Baka mamaya nakaka-relate po kayo dito. Sige po. Number 1, kung bakit ang iyong mga pangarap ay hindi matuloy-tuloy. Una, ang fear o yung takot. Kaya naman pala takot ka palang mangarap. At saka ang sabi dito, ang takot ay pangunahin dahilan kung bakit hindi maabot ang iyong mga pangarap. Yun, takot sa kabiguan. Natatakot ka pala, hindi ka pa naman sumusubok. Baka ang sinasabi mo, baka hindi ko maabot. Baka hindi ka pa nagsisimula. Iniisip mo na yung kabiguan mo. O takot kang kawalan, nawawalan ka na ng direksyon. At takot ka na parang hindi ka tiyak, parang hindi ka sigurado sa iyong pangarap. Kaya ito, number 1 na nagiging problema ng mga tao na gustong umangat. Kaya lang, hindi maabot-abot dahil nga number 1, takot ka. Tanggalin po natin yan. At tingnan po natin. Pangalawa, lack of focus. Lack of focus, mahalaga po ito. Pagka hindi mo alam ang yung target, kulang ka sa focus. Kung hindi malinaw ang iyong pangarap, mga kapatid, nagre-resulta din ito ng pagkaantala. Hindi ka magmumove on hindi ka gagawa ng step mo. At kung meron ka mang mga idea na gusto mong makamit, dahil nga kulang ka ng focus o ng kaalaman, ay hindi mo na ito pupurso. Tsak na kasi nga hindi klaro sa iyong sarili, hindi nga klaro ito, kaya nagiging resulta ito ng hindi mas maganda. So kailangan po natin maging klaro. Pag nangarap tayo, ay klaruhin po nating mabuti kung ano man po ang tinutumbok ng iyong buhay. Kung ikaw ay estudyante, ano ang pangarap mo maging, hindi ba? Kailangan klaro ka. Kung ikaw ay isang tatay, kailangan klaro na talagang responsable tayo sa ating pamilya. Kung ikaw naman ay nanay, klaro ka. Alam natin na pangangalagaan mo ang iyong pamilya at hindi mo hahayaan ang bawat isa na magkaroon ng maging problema. Ganun din ay ang mga naghahanap ng trabaho, at ganun din sa may mga trabaho na ay kailangan
mag-focus tayo. Hindi natin alam at tiyak na ang buhay natin ay kung saan tayo patutungo. Kaya kailangan focus tayo. Focus tayo. Number 3 ay negative self-talk. Mga kapatid, karamihan ganito, hindi ko naman kakayanin yan kulang ako sa aking kaalaman at hindi naman ako ganong katalented katulad po niya. Ganito yung mga sinasabi natin, negative ang tingin natin sa ating sarili. Kaya mga kapatid, walang patutunguhan ang mga ganitong negatibo ang tingin mo sa sarili mo. Kailangan ay mayroon kang self-confidence. Ay kaya nating lahat ito, kaya mong gawin ito, basta tiyakin mo kaya mong gawin. Ang paraan ng pakipag-usap sa iyong sarili ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto. Kasasabi natin, hindi natin kaya ito, hindi natin magagawa ito. Kaya ang nangyayari ngayon, yung mga pangarap mo nagkakaedad ka na hanggang ito ay ma-freeze. Di ba? Wala na. Ano pang magagawa natin noon? Hanggang sa pangarap na lang tayo. Sinasabi mo nga kasi na hindi mo kaya. Hindi nakakaya hanggang sa nagkaedad ka na. Hanggang sa ikaw ay pinangarap mong magkaasawa, ayaw mo namang tumanggap ng ligaw. Ano mangyayari sa'yo? Ang sinasabi natin ay kung meron ka namang kakayanan, dahil nga lagi mo sinasabi na sa sarili mo ay hindi mo kaya, mangyayari nga na hindi mo kaya. So kung lagi natin sinasabi na sa buhay natin na hindi ko makakamit, hindi nga makakamit. Malamang mawalan tayo ng gana, nawawalan na tayo ng gana sa buhay. Yung ating motibasyon na dati buong buo at klaro ang ating motibasyon, nawawala na ito. Pati yung mga mithiin natin, hangarin natin, bagsak dahil sa pagsasabi natin sa sarili po natin. Iwasan po natin yan. Pangapat, lack of perseverance. Naku, kulang tayo sa tiyaga. Ito ang number 1 natin. Kailangan matyaga tayo sa lahat ng bagay. Kailangan magkaroon tayo ng isang bagay na mag-motivate sa atin. Ang pagkamit ng mga pangarap ay kadalasan nangangailangan ng pagsusumikap. Nakaka-relate po kayo sa aking sasabihin na ito, yung pagsusumikap nung panahon ng teleserye ni John and Marcia. Sino po ba yung lagi nagsasalita na magsumikap ka? Sabi kay John, kaya ikaw John po kasi ang pangalan ni Dolphy, si John and Marcia. Kaya ikaw John, magsumikap ka. Alam niyo po ba kung sino yun? Si Doña Delilah, Deli Atay-Atayan. Yun po. So mga kabats ko po, nakaka-relate po kayo dyan. So kaya yung pagsusumikap at saka yung dedikasyon at tiyaga, yun, kailangan po natin dagdagan po natin yan. Hindi po pwedeng meron lang pong isang tiyaga tayo, hindi po kailangan yon. Kung madali kang sumuko, ay ito yung magiging hadlang po natin. Walang tagumpay po sa sumusuko. Hindi po ba? Karamihan natin nakita sa mga FB post natin pagpapatuloy, hindi susuko, nahihirapan pero hindi susuko. Hindi po ba? Ayan. Panglima, lack of support. Kumpiyansa mo sa sarili. Kailangan gagawa tayo ng mas kakaiba sa iyong kakayanan upang makamit ang iyong mga pangarap. Ay kailangan talaga yung dream natin, yung nasa isip natin, suportahan po natin to. Suriin ang mga taong nasa iyong paligid. Ayan. Makapagbibigay daw po ito ng mas magandang kumpiyansa kung nakapaligid sa atin mga kaibigan, kamag-anak, ay sinusuportahan tayo doon sa ating mga planuhin at pangarapin. Yun ang makakatulong sa atin. Kaya iwasan po natin yung mga taong mga negatibo, kung ano pa ang sinasabi sa'yo. Ang tingin mo na sa sarili mo ay maliit ka na,
wala kang kakayanan, tapos meron pang mga kamag-anak, meron pang mga kaibigan mo, sasabihin sa'yo, hindi mo nga kaya yan. Oh, iwasan po natin yung mga ganito at hindi makapagbibigay ito sa ating mga magandang pangarapin, mga kapatid. Kaya kailangan mas lubos natin ito maunawaan na kailangan tulungan po natin ang ating sarili upang tayo ay tulungan ng ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan po natin maging tiyak tayo sa ating mga pangarapin. Ito po yung 5 na ibinahagi po ni Luca John Benjamin. Inuulit ko po. Number 1, fear, ang takot, lack of focus, negative self-talk, lack of perseverance, tsaka lack of support. So meron naman pong binanggit ang ating Panginoon sa Mateo chapter 19 verse 26. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So ayan po, ito naman ay kung meron tayong 5 bagay na pumapatay sa ating mga pangarap, mga kapatid, lakipan at samahan natin na salita ng Diyos. Kung tayong sa sarili natin hindi natin talaga magagawa ito, pero magtatagumpay tayo, sabi nga rito, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat. Kung magtiwala tayo sa kakayanan ng Diyos, hingin natin ang kanyang lahat ng patnubay niya, wisdom niya. Mga kapatid, yung pangarap mo mayroong katuparan. Lahat ng mga nakita ko na mga involved sa salita ng Diyos, inilubog nila yung sarili nila sa salita ng Diyos, lahat sila nagtagumpay. Kakaunti lamang po, napaka-minimal lang po ang mga tao na hindi pinagtagumpay ng Diyos, pero in the same way ay lahat sila ay nagtagumpay. Anong lesson po natin? Huwag mong hintayin na matupad ang iyong mga pangarap, dahil isang araw maaring huli na ang lahat. Ito ay binabanggit sa ating mga kalagitnaan, mga kapatid. Kung mangangarap tayo, samahan natin ang gawa. Walang nagtatagumpay sa hindi gumagawa. Kailangan isama natin ang Panginoon sa buhay natin upang ang ating hangarin at planuhin natin magtagumpay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at amen.